Ayan, hello po, magandang umaga sa ating lahat. April 5, 2025 na. Oras dito sa Pilipinas, 1:20 ng umaga. Alam mo na pa-live ako or napa-content ako ngayon kasi kanina pa sana, kaya lang nag-live ako at naggagawa ako ng isang content patungkol po sa kay Attorney Libayan. Ngayon na naman, naku grabe. Oo, lalong manggagalaiti ang mga tagahimod-puwet ng mga Duterte nito kay General Torre kasi another achievement na naman 'to. Kaya lang itong si General Torre parang hindi niya naman 'to iniisip na achievement kasi napaka napaka down to earth ng mama na ito. Kahit na ang nagsasabi lang naman na mayabang si General Torre ay itong mga Duterte supporter at mga miyembro ng KOJC ni Kibuloy dahil alam niyo naman, si General Torre po ang namuno, no, kung paano po nahuli si Kibuloy. Tapos ngayon, si General Torre din ang kasangga ng Interpol para mapasakamay ng ICC si former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya galit na galit ang mga DDS kay General Torre, halos parang balatan nila ng buhay. Samantala, kung i-evaluate natin mga kamunting tinig, itong si General Torre ay trabaho lang, no? Ang kanyang ginagampanan, ang kanyang mandato, ang kanyang obligasyon. So bago po 'yan, bago natin ipagpatuloy, kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, baka naman pwedeng i-share ninyo itong aking content at the same time mag-like kayo at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para maging bahagi po kayo ng almost 150,000 subscribers ng channel na ito. So to be exact, meron na po tayong 131,000, road to 132,000 subscribers. At kung gusto po ninyo or type po ninyo na mag-share ng inyong mga blessing, pwede naman po kayo dyan magpa-member sa ating Munting Tinig community. Okay, balik tayo. Kasi itong si General Torre, siya po yung CIDG, no, chief. Naku, nanguna na naman ito para masawata yung container van na nagkaroon po ng tinatawag na misdeclaration of goods. O, yung mga kontrabando na iba yung dineclare, iba din pala yung laman. Pero, ang concern ko dito, basta sa mga tagahanga ni Rodrigo Duterte, naku, walang halaga tong achievement na to. Lalo pong manggagalit ang mga DDS nito kay General Torre. Pero ano po ang achievement ni General Torre ngayon na kailangan palakpakan? So yung Criminal Investigation and Detection Group na pinamumunuan po ni General Torre, no? Siyempre, ang si IDG under po sa Philippine National Police, di ba? Nakahuli lang naman ng 40-foot container van on Thursday yan ha. Saan? Sa Port of Manila. Na kung saan, nakita doon sa container na yung laman ay mga misdeclared items. Na kung saan ay anong reason bakit hindi nila dineclared ng tama para makaiwas po sila sa proper taxes. Mga, di ba? So, instead na ganito ang laman, iba yung misdeclared nila. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na misdeclared goods. Para nga, makaiwas sila sa pagbabayad ng tamang buwis. Sabi po dito ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Chief na si General Torre III na mainit ang dugo ng mga Duterte supporter nito, okay, nagkaroon po sila ng tinatawag na operation. They conducted operations and syempre, in-implement nila yung search warrant. O galing po sa
in ano pala, in various location. Kung saan, yung container van na yan ay matatagpuan. So, nagkaroon sila ng operation, nagkaroon po ng search warrant sa iba't ibang mga lugar na kung saan yung kontrabando na yon ay matatagpuan. With goods na kung saan ay originally or nag-o-originate, galing po siya sa China. Okay? So, the operation, galing po ito sa ano, nagkaroon ng operation dahil may anonymous na source na kung saan nag-submit po sa Office of Special Envoy on Transnational Crime o yung tinatawag na ONCET-C, no? Itong Criminal Investigation and Detection Group led by General Torre under sa Philippine National Police, of course, nag-conduct po sila ng investigation before the filing, no, the appropriate charges. So, kasama na po dyan yung violation of custom law, then yung labag po sa consignee and imports or laban po sa consignee at saka importer. So ito, kung nakarating po ito sa market, malulugi ang gobyerno dahil nagkaroon po ng misdeclared goods. Yan ang technique ng mga importer para makaiwas sila sa posibleng babayaran sa buwis. So this is just a very good, no? Very good achievement. Okay? Pero hindi po tumatanggap ng mga Duterte supporter. Kasi nga, hipapakulong pa sa pamamagitan siguro ng sabpina nga ni Aimee ito at saka ni Bato de la Rosa. Believe ako kay General Torre. So, bagay ito na maging hepe ng Philippine National Police. O ano pa kayang mangyayari kung pag-retire ni Marbel, ipapalit po itong si General Torre, ay lalong manggagalaiti yung mga against kay General Torre. Pero samantala, nagbubunyi tayo dahil deserve ng mama na ito yung maiangat ang antas ng kanyang ranggo. Very performing pero napaka down to earth. Makikita nyo naman, pilit siyang winawasak. Panahon pa lang ng operation kay Kibuloy. Sangkatutak na intimidation. Sangkatutak na mga accusation ang binato. Pero tingnan nyo yung mama, lalong-lalo na ngayon. Siya po yung nagbasa ng Miranda rights laban kay Rodrigo Duterte. At siya lang naman po ang umorder na pusasan si Mel Daldea, ang dating executive secretary ni Rodrigo Duterte dahil sa obstruction of justice. Kasi ayaw nilang ipasakay si Rodrigo Duterte sa aeroplano. Pilit nilang dinidelayed at the same time, hinahanapan nila ng butas, ilang oras na negotiation, no? Anong request nila? So, hindi pa nakapokusa si Rodrigo Duterte. So, ang daming pinagdaanan ng mama na ito. Kaya ako, believe ako dito. Kasi nga, unang-una, ayan no, another performance. Pero tayo lang nakaka-appreciate niyan. Ang mga Duterte supporters, wala. Galit na galit sila. Alam mo, ewan ko nga ba sa mga supporter ni Digong, kasi yung mga matitino na mga empleyado ng gobyerno, mga otoridad po natin, example, si General Torre, minamasama nila. Kasi hindi favor sa kanila Pero, kung nagkataon na si General Torre favor sa mga Duterte, mas mabango pa sa durian si General Torre. So mga kamunting tinig, ito po ay good job, no, sa party po ng CIDG at the same time ng ating Philippine National Police dahil po sa nasawata itong container van na ito na may mga lamang misdeclared goods para lamang po na ma-evade nila ang tamang pagbabayad ng buwis. Kasi kung hindi po ito nahuli, ay nako, logi ang ating mga local businessman. So, andyan daw yung mga iba't ibang mga gamit, no? May mga kitchenware ata, may mga
kung ano-ano pang mga laman. So, pag ma-build up nila yung case, there will be a appropriate charges doon po sa mga consignee and importer na nakalabag po sa custom law. So, congratulations again, General Torre. Good job. Hayaan mo yung mga DDS na yan. Lalo-lalo na yung mga vlogger na mga nananira sa'yo, nagagalit sa'yo, dahil ikaw po ay gumagawa lamang po ng tama. So, congratulations. You deserve to be promoted. Patuloy lang. Hanggat hindi ka pa na-promote, maybe time will come. You will become a Philippine National Police Chief. So ano yan mga DDS? Another achievement naman ng mama na minamaliit ninyo. Total, sanay naman kayo mang maliit ng tao, di ba? So, paano ngayon yan? Patuloy lang siya, ginagampanan niya ang kanyang trabaho. Nahuli si Kibuloy, nahuli si Digong. Ngayon na naman, may nahuli na naman sila ng mga kontrabando na kung saan ay misdeclared goods ang laman. So, hindi po magkatugma sa dokumento. So, klarong-klaro na they wanted to evade proper taxes. Okay? So, congratulations, General Torre. Keep up the good work. Okay? Ito po ang inyong lingkod, munting tinig ng ordinaryong Filipino, nagsasabi, mabuhay ang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. And sa muli, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at mag-subscribe. Good job, General Torre. Bye.